Nakauwi na sa Pilipinas ang mahigit 100 Pinoy na nailigtas sa mga scam hub sa Laos at Myanmar. Aminado naman ng gobyerno na hirap silang harangin ng mga posibleng biktima ng human trafficking dahil maraming pwedeng daanang papasok at palabas ng bansa. May unang balita si Darling Kai. Magkakasunod na dumating sa NAIA mula July 31 hanggang August 9 ng mga Pilipinong biktima ng human trafficking. Ayon sa IACA to Interagency Council Against Trafficking, kung hindi nakatakas, ni-rescue ng mga otoridad ang mga Pinoy mula sa mga scam hub kung saan sila pinilit magtrabaho. Online sila na-recruit at pinangakuan ng magandang trabahong may malaking sahod at mga benepisyo. Based doon sa mga statements ng mga victim witnesses natin, love scam, niinganyo nila na mag-invest sa isang fake na cryptocurrency only to find out walang ganong nawawala investment nila. Meron silang quota na 3 clients daily. Sila rin ay tinatakot na sasaktan at ihuhulog doon sa Mekong River. Kung sakaling gusto na nilang umuwi, sila ay pinagbabayad doon sa mga ginastos. Ito po yung mga naging karanasan ng ating mga repatriated na Pilipino. Gaya ng ibang biktima, buo raw ang suportang ibibigay sa kanila ng pamahalaan gaya ng financial assistance, medical services at psychosocial support. Mula nga nitong Enero, 629 ng mga Pilipinong hinihinalang biktima ng human trafficking ang pinauwi na sa bansa mula sa Cambodia, Laos, Myanmar at Thailand ayon sa Department of Foreign Affairs. Dito raw sa NAIA yung exit point o dito lumabas yung karamihan sa naging biktima ng human trafficking base mismo sa datos ng Justice Department ngayong taon. Pero marami rin daw yung lumabas ng illegal o dumaan dun sa tinatawag na backdoor exits. Sa datos ng Department of Justice, halos 100 biktima ng human trafficking ang iligal na lumabas sa bansa sa pamamagitan ng bangka mula Palawan, Tawi-Tawi, Sulu at Zamboanga. Malaking hamon daw para sa gobyerno na paigtingin ang pagbabantay sa mga tinaguriang backdoor entry o exit. Napakahirap po talagang bantayan lahat yan. Yung ating porous border ng Pilipinas, alam naman ho natin na archipelago po yung geography ng ating bansa. Imposible po na maglalagay po tayo ng Bureau of Immigration station or immigration officers sa bawat area na pwedeng lumabas sa bansa. Kaya po tayo bumuo ng isang Interagency Council Against Trafficking dahil alam naman po natin na yung illegal migration corridors ay isa sa pinakamahirap talagang bantayan. Hindi rin daw lahat ng repatriate o pinauwing Pilipino ay biktima dahil may mga pagkakataon daw na napapag-alamang ang iba pala sa kanila ay mga recruiter. 15 na ang inaresto at sinampahan ng DOJ kaugnay niyan. May mga kinasuhan din dahil sa pamemeke ng mga dokumento. Patuloy daw ang investigasyon at pagtugis ng pamahalaan sa mga illegal recruiter. At paalala ng Department of Migrant Workers sa mga naghahanap ng trabaho abroad, I-check din kung yung job order, yung job offer na inaano sa inyo, yung job offer sa inyo ay talagang vetted na job order at aprobado ng Philippine government. Huwag magtatransact at lalong huwag magbabayad ng kahit na ano sa labas ng opisina ng isang recruitment agency. All transactions should be there inside the office of the agency and everything should be documented. ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.